Sa wedding reception, sa isang eksklusibong resort sa Caliraya, nakilala ni Martina ang kababata ni Judy na si Liam. Kasama nito ang girlfriend nitong si Juris. Nang iabot niya ang kanyang kamay kay Liam, pagkatapos sila magbeso-beso ni Juris, maagap na hinawakan iyon ni Judy bago pa mahawakan ni Liam. Gagantihan lang ako ni Liam. Anito, na ikinatawa ni Juris at Liam. Kumunot ang kanyang noo sa parang private joke ng tatlo. Sasabihin ko sa iyo mamaya, bulong ni Judy sa kanya. Doon na rin niya nakilala ang newlyweds na sinaulan at Rhea. Ibinulong sa kanya ni Judy na whirlwind romance at daw ang nangyari sa dalawa. Hindi siya makapaniwala. The pair seemed to have been in love with each other since forever. Naluha pa nga siya sa simbahan kanina na magpalitan ng mga ito ng wedding vows. Ngingisi-ngisi pa si Judy kanina na nag-abot sa kanya ng panyo. Actually daw, church wedding na lang iyon. Ikinasala daw sa Huwes ang dalawa noong nakaraang buwan dahil sa issue ng mana. It was a lovely wedding. Namamangha siya sa magagandang gowns ng mga bisita. Halatang mga galing sa alta sosyedad ang mga iyon. Kung sa bagay, hindi naman nahuhuli ang kanyang suot na aquamarine na one-shoulder gown na talagang pinag-ipunan niya. Isunod niya iyon sa Christmas party ng kanilang office noong nakaraang taon. Masaya siya na nagamit niya ulit iyon. Kahit pa paano, ay mabawi-bawi man lang niya ang kanyang pinambili. Iginala niya ang paningin. Sabi lang ni Judy, pupunta ito sa washroom, pero ilang minuto na ay hindi pa ito bumabalik. Sa kanyang kakatanaw, nakita niya ito sa may hagdan na nakikipagtawanan sa ilang mga kalalakihan. Pare-pareho ang suot ng mga ito na tuxedo. Lahat matitikas, magaganda ang tindig. Kapag nakatalikod lahat ang mga ito, mahihirapan ang batang nanonood ng batibot na isipin kung alin-alin ang naiba, pero para sa kanya, nangingibabaw si Judy. At hindi lang dahil sa bigote nito, hindi malamang pinag-aksayahan ng panahong ahitin. Maliban kasi sa kanyang napatunayan, mas mabango ito kaysa sa lahat dahil sa kulo nitong naaamoy lang niya kapag nakadikit-dikit sa kanya. Masasabi rin niya matikas ang tindig nito, mas maganda pagkakagupit ng buhok, mas gwapo, mas matamis ngumiti. Yes, it was his sweet smile. Napabuntugin nga siya. Matagal na kayo ni Jude. Napatingin siya sa nagsalita. Si Juris pala iyon. Nakangiti itong umupo sa kanyang tabi. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Masyado kasi siyang abala sa pagtitig kay Judy. Ngumiti siya sabay iling. Pwede naman niyang sabihin sa mga itong totoo, di ba? Hindi kami. Sagot niya. Lumabi si Juris. Os. Tumawa siya. Oo nga. Wala lamang makari yan dito. Kaya ko ang sinama. Sabi niya. Ayaw daw niyang umattend ng mga kasal ng walang kasama. Maliban sa sinabi ni Judy na dalawa ang nakareserbang upuan dito, yun din ang ibinigay nitong rason. Ayaw daw nito na makita ang mga tao na nag-iisa. Ayaw din daw nitong may maaawa dito. Nalaglagan pa nga ni Juris bago itong ngumiti, umiling-iling. Yun ba ang sinabi ni Jude? Tanong nito. Kumunot ang kanyang noo. Oo. Bakit? Mayroon ba siyang hindi alam? Sa pagkakatitig kasi nito sa kanya, para may alam ito na hindi niya alam. Juris' eyes twinkled sa kanyang tingin. Ay mas bata ito sa kanya ng ilang taon. Lalo pa ito nagbumukhang bata dahil halatang masaya. Marahil nga. Ay napakasaya nito sa piling ng kaibigan ni Jude na si Liam. Dahil pareho tayong girl, I let you in on a secret. Anito. Pero wag mo sasabihin sinabi ko sa iyo ha. Papatayin nila ako. Lalo siyang naintriga, pero tumango siya. Lumingalinga ito na parang tinitingnan. Kung may ibang makakarinig sa sasabihin nito. Sabi ni Liam, Jude loves to attend weddings. Bulong nito. Alone. Hindi siya nagsalita. Hinintay niyang susunod itong sasabihin.
Sa mga weddings daw kasi, maraming single ladies na pwede niya makilala. Imagine his friends, surprise, when they saw you in his arms. Bahagya siyang tumawa. Kaya akala nyo, girlfriend niya ako. Tumango ito. You must be so special to him. Kaya, nag-ibit ito ng balikat. Pinabayaan na siya nitong i-deduce ang ibig nitong sabihin. Totoo bang may special na pagtingin sa kanya si Judy? Umiling siya. Magkaibigan lang kami. Tumawa ito. At possessive ang lolo mo sa'yo ha? Ni ayaw nito magantihan. Naguluhan na naman siya. Bakit ba? Bawat salitang binibitawan ni Juris ay parang nakakaintriga. Para itong talk show host na maraming alam. Na juicy chismis. Saan? The first time I met Jude, he kissed my hand at pinatukan siya ni Liam. Nahihirapan siyang sundan ito. She felt stupid. Baka isipin ni Juris na slow siya kasi parang hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito kaagad. Ayaw niya mabatukan ulit ni Liam. Umiling ito. Ayaw niyang halikan din ni Liam ang kamay mo. Anito na kumindat pa. And with that, Juris zipped her lips and left her to process what she had said. Papalapit na kasi sa kanila si Liam, kasunod si Jude. Agad na rin itong hindilan ni Liam sa dance floor. Sundan na yan ng tingin ang mag-boyfriend. Ikaw na lang pala walang love life sa inyong mga magkakaibigan. Tudyo niya kay Jude. Habang pinapanood nilang nagsasayawan ng mga ito at iba pang mga bisita, tinignan siya nito. At sino naman na nagsabi sa'yo na wala akong love life? Pakli nito na umarko pa ang mga kilay. Naramdaman niya nag-init ang kanyang pisngi. Bakit nga ba naisip niya na wala itong girlfriend? Hindi lang siguro alam ng mga kaibigan ang buong kwento ng buhay nito. Kaya walang nasabi si Juris. Magsusorry na sana siya nang biglang may naisip. Pero bakit siya ang sasama nito doon kung may girlfriend ito? She looked at him knowingly. Niloloko mo lang ako. Wala kang girlfriend eh. Tumawa ito. Meron. Sige nga, asan? Alam niyang wala. Wala ka sa kanyang kutob. Nagkamot ito ng batok. Ngumisi. Actually, wala nga talaga. Amin ito. Pero ano? May balak akong ligawan. Hindi ko lang alam kung magugustuhan niya ako. Tumingin siya dito. Ano naman ang hindi niya magugustuhan sa'yo? I mean, mabait ka. May liligawan na ito. Paano na ang palabas nila? Nakaramdam siya ng takot kay konsehal. Pero para namang hindi, sa kanyang tingin, ay kayang-kaya niyang sipain ang dirty old man na iyon. Ginagap nito ang kanyang kamay. Don't worry. Hanggat hindi nawawala si konsehal sa picture, hindi ako magsisimulang manligaw. Promise. Bulong nito. Sa pagbulong nitong iyon, ay naramdaman niya ang mainit itong hininga sa may likod ng kanyang tenga. Kung hindi lang marahil sa sinabi nito, ay magkatatalo na siya sa tuwa. Pero sinasabi nitong may expiration date ang kanilang pagsasama, napabuntong hininga siya. Mamimiss niya si Judy. Yun ang labis na nagpapabigat ang kanyang pakiramdam. Kagagahan ba kapag kanyang ipinagdasala sana? Ay habang buhay nang bumuntot sa kanya ang konsehal na iyon. Sisimulan niya magnobena mamaya. Dapat pala, ayun pa niya ayun sinimulang ipagdasal. Hindi pa man sila nakakapasok na Judy sa bahay nila. Ay may masamang balita ng isinalubong sa kanila si Tita Lolita. Alam niyo bang umalis na pala si konsehal papuntang Amerika? Anito? Napatda siya. So narinig niyang iyon. Kumabog ang kanyang dibdib. Kailan pa ho? Tanong ni Jude. Kaninang umaga lang daw. Pumunta yung isa niyang tauhan sa restaurant at ibinigay na lamang sa akin ang account number kung saan pwedeng i-deposit ang buwan ng bayad ko. Nagbalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Wala siyang maisip na ikaw-contribute sa usapan.
Parang gumuho ang kanyang mundo. Napasulap siya kay Judy. Kinindatan siya nito na magtama ang kanilang mga mata. Gusto na itong sigawan. Masaya na ba ito? Dahil hindi na siya nito kailangang tulungan na magpanggap. Makakawala na ito sa kanya. Hindi na siya nito kailangang protektahan kung kanino. Maniligaw na ba ito ng iba? Pinitisyon daw kasi ng anak. Dagdag pa ni Tita Lolita na walang kaalam-alam. Namamatay-matay na siya sa sobrang sama ng loob. Bakit ganoon? Masyado namang napakabilis na putol ng kanyang kasiyahan. Wala nang rason para ipagpatuloy pa nila ni Judy ang kanilang drama. Gusto mo muna magkape, Jude? Ipagtimpla mo ng kape ang babe mo. Martina, baling nito sa kanya. Narinig niya ang sinabi nito, pero hindi siya makagalaw. Ito na ba ang huling pagkakataon na makikita niya si Jude? Kumarap-karap siya. Tumikim si Jude. Tita, hindi na po. May lakad pa kasi ako eh. Anito? Na tumingin sa suot na relo. Saan ka pupunta? Gabi na Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Anong karapatan niya magtanong dito? Na-question din ito. Kinamot ito ang batok. Lumunok siya. Anumang oras, ay bubulwak na ang luha sa kanyang mga mata. Pati ang mannerism nitong iyon, na parang nahihiya ay mamimiss niya. Will she ever see him again? Siguro, pero sa malayo na lang. Hindi na nito muli pang gagagapin ang kanyang baywang. Hindi na rin siguro nito muling ngingitian siya na pagkatamis-tamis. Sorry babe, nakalimutan kong sabihin sa iyo na may usapan nga pala kami ni na Makoy na lalabas ngayon. Tumango na lang siya. Baka mapatungal pa siya ng iya kapag siya ay nagsalita. Alam niya, para lamang sa benefit ng kanyang tita, kaya nito sinabi iyon. Baka nga hindi totoong si Makoy ang imimit nito. Baka pupuntahan na nito ang sinasabi nitong liligawang babae. Suminghot siya. Noon lamang niya na-realize na umaagos na pala ang kanyang mga luha. Nakakahiya. Lumapit ito sa kanya at pinunasan sa pamamagitan ng daliri nito ang kanyang mga luha. Huwag ka nang umiyak, babe. Sorry na. Anito, na marahang hinaplos ang pisngi niya para pahirin ang kanyang mga luha. Pinilit niyang humiti. Sira. Hindi naman iyon ang iniiyakan ko eh. Sabi na lang niya. Ngumiti ito. Akala ko, umiiyak ka kasi mamimiss mo ako. Bulong nito. Bakit ka ba kasi umiiyak? Bigla lang kasi sumakit ang ulo ko. Pagsisinungaling niya. Bumalati ang pag-alaala sa mukha nito. Napagod ka siguro sa biyahe. Matulog ka na ha? Ginagap nito ang kanyang kamay at tinalikan iyon. I'll see you tomorrow. Anito? At tinungo ng pintuan. Pagkatapos ng paalam kay Tita Lolita, na matamang nakamasid lang sa kanilang dalawa, palabas na ito ng pintuan na muling bumaling sa kanya. Babe, tanggalin mo muna makeup mo bago ka matulog ha? Ayoko magka-pimples ka. Muli siyang suminghot. Maghihiwalay na lang sila. Babolahin pa siya. Ipagpapatuloy na nito ang buhay nito nang wala siyang inaalaala nito. She should do the same. Move on. Hindi na niya hinintay pang makalabas ang binata ng pinto. Agad na siyang umakyat ng kwarto. Naulinigan pa niyang may tinatanong si Tita Lolita sa kanya. Pero hindi na niya iyon naintindihan. Napilita magmulat ang mga mata si Martina dahil sunod-sunod ang naririnig niyang pagkatok sa kanyang pintuan. Sinabayan pa iyon ng pagtungayaw ni Tita Lolita. Mabigat ang ulo na bumangon siya. Magdamag kasi siyang iyak ng iyak. Hindi niya alam kung paano aaluin ang sarili. Sinisisi niya ang sarili kung bakit niya hiniyaang na-attach ang kanyang sarili kay Jude. Hindi sana siya nalulungkot ngayon ng ganito. Wala kasi siyang masasabi na close friend niya. Kaya masaya-masaya siya na maging close sila. Sinubsob lamang niya kasi noon ang kanyang ulo sa pag-aaral. Kaya hindi siya nagkaroon ng matalik na kaibigan. At ang magkatrabaho naman ay nagpakabisi siya sa pagtatrabaho.
Humihinga ka pa ba, Martina? Sigaw ni Tita Lolita. Manang Tessie, ang susi, bilisan mo. O sipain mo na lang kaya yung pinto, Jude. Bumalik pa siya. Nasa bahay nila si Jude. Tumalon siya sa kama. Inayos niya ang kanyang buhok. Hinanap niya ang tsinelas at pumasok sa banyo. Lumabas ulit ang may maalaala. Lalabas na po ako. Sigaw niya. Baka mapasukan siya ng mga ito na may muta pa ang mata at magulo ang buhok. Maghihilamos lang po ako. Hay nako, bilisan mo. At kanina pa namumuti ang mga mata ni Jude sa'yo sa kakahintay. Anito na tila nakahinga ng maluwag. He had to give her stepmother credit. Minsan naman kasi, talagang kanyang nararamdaman ang pag-alala nito sa kanya. Natuliro lang ito ng mga nakaraang araw, kaya marahil binalak nito na ipadate siya sa konsehal na iyon. Nataranta siya. Baka umalis si Jude kapag nabagot sa kakahintay sa kanya. Patimplahan mo po ng kape. Pakainin mo po ng breakfast. Aniya sa kanyang tita. Nakatatlong kape na siya. Pinipilit ko na nga pakainin ng lunch pero sabi niya, lalabas daw kayo. Lunch? Napating siya sa relo sa may bedside table niya. 11:30 na. Mabilis siyang pumasok ng banyo. Maliligo ba siya o maghihilamos lang? She decided to take a shower. Hindi maganda ang kanyang buhok kapag hindi na shampoo. Pagkaligo niya, nalilito na naman siya kung ano isusuot. Hindi pala niya alam kung saan sila pupunta. Inilabas niya ang isang simpleng bestida, pero nagbago ang kanyang isipan. Formal masyado. Muling ibinalik iyon at kumuha ng beige na slacks at itim na blouse na may collar. Pero para naman siyang nakapang Friday office attire. Binuksan ulit niya ang closet at naglabas na lamang ng itim na leggings at pink na blouse na medyo may kahabaan. Wala na siyang panahon pa na makapag-blow dry ng buhok, kaya inilugin na lamang muna niya iyon at nagdala na lamang ng pantali. Nagpahid lamang siya ng lip gloss sa bibig at concealer sa ilalim ng kanyang mga mata. Baka sakali, hindi nito mapansin ang itim-itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Bubuksan na sana niya ang pintuan ng maalaala. Hindi pa siya nagpapabango. Mabilis siyang bumalik sa tokador at nagwisik ng cologne. Nasa puno pa lamang siya ng hagdan ay nakita na niya si Jude. Prenting-prente sa pagkakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Naka-jeans lang ito at gray t-shirt. Naramdaman marahil nito na tinitingnan niya ito dahil lumingon ng binata. Ngumiti ito na magtama ang kanilang mga mata, tumayo at namulsa. Sa pagtayo nito, nakita niya ang pumpo ng iba't ibang klase ng bulaklak sa tabihan nito. Sumikto ang kanyang dibdib. Bibigyan siya nito ng bulaklak. Ang tagal mo, ani Jude sa kanya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong na lang niya. Kumunot ang noo ng binata. Sinusundo ka? Nagbuga siya ng hangin. Wala nang si konsehal. Wala nang rason para hindi niya kayang ituloy iyon. Baka mapabunghalit siya ng iyak. Ngumiti ito. Kaya nga, maliligaw na ako. Automatic ko siyang napatingin sa bulaklak sa upuan. Parang siyang sinaksak, napasimangot. Isasama siya nito sa panliligaw. Malikip-kip siya. Akala pa naman niya para sa kanya ang mga bulaklak na iyon. Hindi pala. Ayaw mo bang sumama? Ano siya, gaga? Tanggalin mo yung mga bulaklak ng babae mo dyan sa sofa. Tingnan mo, nabasa na tuloy yung upuan. Singhal niya. May patsi-patsi na nga ng tubig sa upuan. Ang sungit ha? Singhal din ito. Masama bang gising mo? Pinulot nito ang mga bulaklak at inaabot sa kanya. Para sa akin mo binibigay. Singhal niya. Ako pa magbibit-bit. He rolled his eyes. Bakit hindi? Para naman talaga sa'yo iyan. Anito? Namaling doon ang punpo ng mga bulaklak sa kanya.
Tinitigan niya ito. Para saan? Para daw talaga sa kanya. Bakit? Tila nag-isip ito. Hindi kasi ito kaagad sumagot. Nang wala marahil maisip, ay nagkibit ng balikat. Thank you lang. Sinamahan mo ako kahapon sa kasal. So, hindi ito yung para sa liligawan mo. Hinaplos niya ang talulot ang mga bulaklak. Hindi lang ito alam kung paano siya nito pinasaya sa ibinigay nitong iyon. First time na yung makatanggap ng bulaklak na hindi rosas. Not that there was anything wrong with roses. Roses lang kasi. Ang alam ng bulaklak na mga naliligo-ligo sa kanya noon. Pero sa kanyang tingin, kahit bulaklak pa ng katuray, ang ibibigay sa kanya ni Jude, magiging masaya pa rin siya. Tara na. Saan bang bahay ng liligawan mo? Humugot ito na malalim na paghinga. Samahan mo na lang ako sa office. May dadaanan lang ako sandali. Nagbago ng isip ko eh. Kumunot ang kanyang noo. Na maligaw. Tumango ito. Natotorpe ako eh. Amin ito. Umismid siya. Pwede ba, Judy? Tigilan mo ako. Irita niyang sabi. Hindi bagay sa'yo. Tumawa ang binata. Tara na kasi. Anito. At tinakbayan na siya. At iginiya na palabas sa may pintuan. Pumiksi siya. Sandali lang. He frowned. Bakit na naman? Magbibihis lang ako. Tinignan siya nito. Tumaas ang kilay. Hindi ka pa babihis sa lagay na yan. Umismid siya. Walang pakialamanan. Aniya, na umakyat sa kanyang kwarto. Hindi naman siya nagbihis. Iniwanan lamang niya doon ang binigay nitong bulaklak. Pagkatapos iyong amoy-amoyin at yakap-yakapin, pinulot niya ang kanyang bag at nagmamadali ng lumabas.